Again, hindi po ako galit sa mga Duterte. Kaya lang sila lahat ang nagpa-facilitate eh. Nag-i-influence, nagpo-protekta. Ilang containers po ang nawawala. Luis. Before I proceed to my interpellation, I wish to manifest the letter sent by Attorney Emerito Kilang and Attorney Rod Siv Comigad. I believe these are counsels of Colonel Ruyina Garma. I share the sentiment of the Quadcom for its integrity being casted with doubt because of the testimony of Colonel Grijaldo during the Senate investigation that our chairman, particularly Chairman Abante and Chairman Fernandez, coerced and harassed him. And I wish to invite the attention of the committee and the general public about this joint statement of the two lawyers whom I believe are present during that alleged incident or meeting. If I may quote, Mr. Chair, the two lawyers state in this joint statement, "We would like to shed light on the nature of the interactions we observe. The discussions were focused on ensuring clarity and understanding of Colonel Garma's affidavit, particularly regarding any knowledge Colonel Grijaldo might have about the reward system mentioned in it. At no point did any of the congressmen attempt to pressure Mr. Grijaldo into confirming to a predetermined narrative." Mr. Chair, I wish to manifest that this letter clearly our Chairman Abante and Chairman Fernandez from the allegations of grave coercion and harassment about that incident which allegedly transpired during the hearing where Colonel Grijaldo attended as testified to during the Senate investigation. And with the enlightenment that was given to us by the Council of Record of Colonel Garma, I am urging the Quad, particularly Chairman Abante and Chairman Fernandez, to take the necessary action in order to penalize the perjured statement that Colonel Grijaldo gave during the Senate investigation. Mr. Chair. Thank you for that, Congresswoman Luistro. Let it be of record that the letter sent to us by the lawyers of Colonel Garma attesting to the fact that there was no pressure employed in the meeting that was held between Congressman Fernandez and Congressman Abante and Colonel Grijaldo. And with that, may I ask the committee secretary to please make sure that you provide this letter to Colonel Grijaldo, to his lawyer, to the Senate for the record, and to this committee, committee secretary. Thank you, Congresswoman Luis. May I request likewise, Mr. Chair, that the letter of the lawyers be shared to the media in order to clean the name and the integrity of the Quad, most especially our two chairmen from the allegations, baseless allegations that were casted by Colonel Grijaldo about the alleged coercion and harassment committed by our chairman. COMSEC, please provide copies to the House of Representatives Media Group. Thank you, Congresswoman Luistro. You may proceed. Mr. Chair, I wish to bring back Colonel Asherto. Colonel Asherto. Yes, ma'am. Present po. Colonel, can we have your monitor, your video? Meron na po. Technical group, please. Secretariat, can you...
Colonel, kanina po you were asked by the Honorable Flores, what really are the contents of your investigation report? I want to bring back this question because I do not understand why the former president has to reach that point that he made a pronouncement through the publication, which includes Malacanang offers 10 million for capture of Eduardo Asierto. And then Duterte asked military police, why is Asierto still alive? This is from Inquirer, Colonel. Ano po ba talaga ang laman ng investigation report ninyo for the President to make these extreme pronouncements? Salamat po. Magandang hapon po ulit. Ang una pong report na ibinigay ko na natanggap ni Chief PNP Bato de la Rosa ay ang title po is Special Report Johnson Chua Drug Trafficking Syndicate. Dito po, binanggit ko lang po rito yung tatlong personality, si Johnson Chua, si Michael Yang, at si Alan Lim, na si Lin Yuanqiong. Parang ang purpose po ng report ko is ipaalam ko sa aking mga superior na itong dalawang taong ito, si Michael Yang at si Alan Lim, ay mga involved sa droga. Sa unang report po is hindi ko pa binabanggit dito yung closeness nila kay Presidente Duterte at that time. Ang purpose lang talaga nito is ipaalam sa kanila itong dalawang tao as ay involved ay drug personalities na iniimbestigahan namin. Yun po ang purpose ko, ipaalam sa kanila at humingi ng kanilang advice kung anong magiging kung anong magiging instruction nila sa akin kung itutuloy ko yung investigasyon o hindi. Yun po yung pinaka-basic ng purpose ng report ko. Kaya lang po, hindi po pinansin. So, nagbigay po ako uli ng report kay Chief PNP Oscar Albayalde. Ang nakalagay naman ng title report doon is is Michael Yang and Alan Lim, person of interest in illegal drugs. Dito po is nabanggit ko na po rito na lagi po sila nakikitang kasama si Presidente Duterte. Ito na po yung pinaka summary ng report na sinasabi ko na itong dalawang tao na involved sa illegal drugs ay malapit kay Presidente Duterte. Wala rin po nangyari. So, hindi po nila po binigyan ng feedback. Walang instruction ko anong gagawin hanggang sa ayun na po, gusto na ako ipapatay. At ang una po kasing nagbanggit ng pangalan ni Michael Yang sa publiko ay si Presidente Duterte mismo. Yun po yung pinaka, On the same hearing, Colonel Asierto, you also mentioned panagutin sa kasalanan si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, at si former President Rodrigo Roa Duterte. Can you please enlighten us? What is the reason behind this articulation of yours? kasi po sa akin pong palagay sa nangyari sa amin, namatay ang aking si retired Master Sergeant Liwanag at hanggang ngayon missing pa si Captain Lito Perote na sila ang may kagagawan. At yung kanilang war on drug ay peke. Cover up lang yon. Ang pinapatay, yung maliliit, pero yung mga malalaking drug personalities, katulad ni Michael Yang at Alan Lim, ay pinotektahan nila. Sa tingin niyo po, Colonel Asierto, what is the reason behind your allegation of cover-up? Ang pinapatay lang ay maliliit at yung malalaking drug lord like Alan Lim and Michael Yang ay pinoprotektahan nila. Ano po ang dahilan? Kasi po, nakapatong sila eh. Nakapatong sila sa binabayaran sila ng sindikato eh. Tingnan nyo lang po yung nagkinagawa ng investigasyon sa Quad. Ngayon po, hindi lang po illegal drugs eh.
lumapad pa ho ang kanilang galamay eh. Meron ng pogo, meron ng mga acquisition ng land. Dapat ho ito pag-aralan mabuti ng National Security Council sa Kanika. Baka ito po ay merong koneksyon sa nangyayari sa West Philippine Sea. Kasi Colonel, po ang sindikato ng... yun pong ginamit niyong term is pumapatong? Tama ho ba? Opo, pinotektahan kasi nila eh. Ano po bang, can you please enlighten us? Pag sinabi niyo ho bang pumapatong po sila dito sa drugs, ano hong ibig sabihin ng pumapatong? Ibig sabihin po, pinoproteksyonan nila kapalit ng pera. So, what you wanted to tell us is, these people are protector of the drug lords? Yun ho ba yun? Opo, yun po ang simpleng Last question, Colonel Asierto. Ngayon pong kaharap nyo si Jimmy Guban via Zoom. And admittedly, sinasabi niyang inimplicate niya kayo to save his life and the lives of his families. But apparently, dahil sa testimonya niyang yon, nasira din ang buhay ninyo. How do you feel now? Hindi ho ba kayo nagagalit kay Jimmy Guban? Unang-una po, talaga pong hindi na kami nakapag-usap ni Jimmy Guban. Hindi ko pa siya nakakausap at ako po ay nagpapasalamat sa kanya dahil sinabi niya yung totoo kung ano talaga nangyari. At wala po akong galit sa kanya dahil alam ko naman pareho kaming biktima. But yun of lang, course, you tumigil siya. realize, Colonel Asierto, if not for the testimony of Jimmy Guban, hindi ka magkakakaso, hindi ka magkaka-warrant of arrest. Kayo po ba'y na-convict dun sa kasong iyon? Hindi po ako na-convict doon dahil hindi po ako nag-appear eh. Kasi pag nilabanan ko po yung kaso, ikukulong ako, baka doon na rin po ako mamatay sa loob ng kulungan. So you mean to say that the case is still pending in court? Opo, nasa po eh. Naka-archive po kasi po nagkaroon na po ng desisyon yung kaso ni Jimmy. So, yung sa akin po na-archive. Given the fact, Colonel Asierto, na si Jimmy Guban ay pinilit lamang para huwag masangkot at huwag mabanggit yung pangalan ng mga ni Michael Yang, ni Pulong, at saka ni Man Scarpio, I hope you realize also na dahil sa testimony ni Jimmy Guban, nagtatago kayo ngayon. At ilang taon na nga ho kayo nagtatago? More than 6 years po. More than 6 years. So, I just want to take advantage of this opportunity. If there's one thing which you want to tell Jimmy Guban, ano ho bang gusto niyo sabihin kay Jimmy Guban ngayon? Jimmy, salamat at tinama mo. At salamat sinabayan mo kung ilabas ang katotohanan. Wala akong galit sa'yo. Siguro tampo lang. Pero wala na yon. Sana gawin natin ito para kay Paddy na kaibigan natin, kay Lito, saka kay Jerry. Sabi ko nga sa iyo noon tayo nagtrabaho lang tayo. Kaso ang nabangga natin napakataas. Presidente ng Pilipinas. Colonel, pwede niyo ba i-share sa amin, sino ho ba yung mga kaibigang binanggit niyo na sinasabi niyong naapektuhan? Si Director Pajardo po ng PIDEA na namatay sa ibang bansa noong 2023, si retired Captain Lito Perote na dinukot po sa Metro Inn, Bacolod, hanggang ngayon po nawawala, hindi pa nakikita. At si retired Master Sergeant Jerry Liwanag na binaril at namatay po sa Bulacan. Bago ho ba itong mga kasong kinasasangkutan nyo ngayon, gaano ho ba kayo kalapit, kayong 5 na personalidad na nabanggit ninyo? And can you please enlighten us? Ano ho bang klaseng samahan mayroon kayong 5 na ngayon ay wala na yung 3 at kayong 2 na lang ni Jimmy Guban ang naririto?
Si Jimmy po ay siya po ang counterpart ko sa custom. Siya po, pag meron po akong trabaho sa custom na involve ang custom, siya po ang nakakausap ko. Sa kanya pa ako nagtitiwala pag custom issues. Sila Director Pardo, si Lito Perote at si Jerry Liwanag ay matagal ko pong kasama sa PAOK pa po, magkakasama na kami, pero talagang nagsama kami dito sa HOT. Nag-start ng 2003. So, para po silang pamilya sa akin eh. Kung wala po, kung baga ho ba eh, yung accomplishment ko is hindi ko po magagawa kung wala sila. Ilang Wala taon si ho ba Pandi, kayong wala si Lito. Ilang taon ho ba kayong magkakasama sa trabaho? Itong mga nabanggit yung personalidad. Since 2003 po. 2003 until Until 2018 po nang mangyari itong mga 2003 until 2018 at kayo pong lahat ang trabaho ay tungkol sa investigation on drug operation. Tama po ba 'yon? Opo. Tama po. Tama po. And today, si Fajardo po ay namatay na. Tama po ba 'yon? Opo, namatay po sa sakit. Sa sakit. Mag-isa lang po siya sa Si Perote, Isa lang po siya sa ibang bansa. si Perote po ay Dinukot po. dinukot and missing until now. Tapos, Opo. yun pong isang binanggit nyo pa, Si Jerry Liwanag po. nasan po si Jerry Liwanag? Patay na po. Binaril po ng 2 tao. Pinatay din. At si Jimmy Guban, convicted. At kayo po, charged of a capital offense as well. Opo, nagtatago. This is really very challenging on the part of you five, no? Na dati kayo magkakasama sa trabaho at mukhang lahat hindi maganda ang naging pinatunguhan ninyo. But anyway, Mr. Chair, I want to proceed to Jimmy Guban. Few questions only. There are allegations, Mr. Guban, that there are different schemes in the Bureau of Custom on how to facilitate the release of contraband, illegal containers. Yes, Your Honor. Can you please enlighten us on that? Your Honor, about the importation, meron pong regular importation at saka para po sa madaling salita, ang BOC po ay merong RMO, Risk Management Office. At meron din pong selectivity, may green lane, 3 po yun. So, doon po ay makikita nyo yung mga trabaho na multinational ay nasa green lane. Then, mukhang 6 years, wala yata ako. I think the Honorable Commissioner can also enlighten us, sir. The former Commissioner of the Bureau No, of from your Customs. perspective, But, Mr. Your Honor, Guban, from your perspective, being somebody who worked for so long a time in the Bureau of Custom, para makita po natin yung diferensya ng mga schemes na binabanggit ninyo, you first mentioned about selectivity, you also mentioned about the green. Ano pa ho bang schemes Green lane. mayroon doon? Your Honor, may mga special kasi misa na trabaho. Then, the Risk Management Office, yun po ang nagbibigay ng selectivity kung saan sila dadaan. Then, pagka mayroong mga multinational, yun po yung napupunta sa green lane. Then, the other two, I think, red, may mga selectivity po. Then, doon po ginagawa yung mga trabaho kung paano nila idideklara. There are allegations also, Mr. Guban, na meron pang mga napupunta sa PESA. Yes, Your Honor. Iba naman po yun. Regular importation din po yun. Then yun po yun yung mga free tax na dinideliver papuntang PESA. So yun po ay pwedeng i-re-export. Wala po yung tax. Yan po ay for manufacturing or kung ano man ang gagawin sa PISA, sa Ecozone. Then for export purposes, wala po yun bayad ng duties and taxes. Unless ilo-local, saka lang po magbabayad ng duties. 3 lang po ba ito? Selectivity, green, and PESA? No, Your Honor, mayroon pa pong banded warehouse. Banded warehouse. There are allegations also that there's such a thing as TARA system. Your Honor, that is already yung paano matipid kung mga duties and taxes na binabayad sa Bureau of Customs. Pwede niyo po ba kaming ma-enlighten? How does this scheme work? Umpisahan po natin doon sa selectivity.
Your Honor, dyan po nagtatransact yung importer, binibigay sa broker o representative, din doon naman may magtatransact sa BOC employees kung ano yung i-declare nila na imported materials, kung ano nasa laman, din tinitipid nila ang pagbayad ng duties and taxes para magkaroon ng tarang konti. Pinapalabas yan overtime. So yun po yung TARA system. Pag sinabi niyo pong selectivity, ibig sabihin hindi po idinideclare lahat. Hindi po, naililipat po yung imbis na dapat doon sa red, napupunta sa grain, multinational. So, nagiging iba na ngayon, ang proseso niyan, mabilis. Sometimes yung iba, mga wala ng duties and taxes dahil papuntang PESA, papuntang banded warehouse. So, yun yung mga trabaho. In other words, dito po sa selectivity, this is being resorted to be able to do away with the importation duties. Yes, Your Honor. Para maitama po, Your Honor, ang deklarasyon. Para po maitama, kung Yung- lumilipat nga po kayo dun sa libre, O, yung kung lumilipat po, yan po yung trabaho na nililipat nila para makatipid sila ng pagbayad ng taxes sa Bureau of Customs. but is this legal, Mr. Guban? That is illegal already, Your Honor. And that is what isa po yan sa mga trabaho namin. Dito po sa selectivity nito, what you're doing, do you agree with me, is tax evasion. Kasi the articles or the importation which are supposed to be taxable, ay dinadala nyo dun sa linya na hindi naman taxable. Your Honor, sa amin po, misdeclaration or undervaluation. Sa But BIR indeed, that po, is tax evasion. yes, that is, ma'am, Your Honor, sa BIR. Ano po yung green? Ito po yung libre. Multinational, Your Honor, and then sa mga PESA, banded warehouse. Multinational. Pagka po sa multinational, pwedeng pumunta sa PESA, pwedeng pumunta sa banded warehouse. Yes, Your Honor. At kapag PESA po at banded warehouse ito, does it mean na libre ang import taxes? Your Honor, the purpose of importation is for re-export. Gagawin lang po yan dito sa Pilipinas. That's why it's free from Yes, importation Your Honor. taxes. Now, pagka yan po ay nag-local market sila, magbabayad po sa Bureau of Customs. How about the red? Pag red po, Your Honor, yan yung nare-red tag. Your Honor, medyo hindi ko pa ma-memorize kung tama yung red, ha? Pero yan po yung mga highly dutiable value na produkto. Na Ibig dapat- sabihin, ito ho, mahal, malaki ang import taxes. Your Honor, yes. Then at the same time, it will go through the process of opening the containers and examination in X-ray. At ayaw to ng mga importer. Mabagal. Kaya sila ay nag-extra kung pwede mailipat sa ibang selectivity. So in other words, what the importers are trying to do is to avoid this red lane Yes, Your Honor, possible. and resort to selectivity so they can bring all their containers to those lanes which imposes no importation taxes. Yes, Your Honor. Then mabilis. There are times na isang araw lang lumalabas yan. And of course, that is illegal, Mr. Guban. That's correct, Your Honor. That is illegal. Yes, Your Honor. How about this TARA system? Ano pong connection ng TARA system dun sa selectivity? Yun, Honor, ang natitipid, yun naman ang binibigay na overtime sa mga empleyado. I see. So, if from the selectivity lane, ang isang mataas dapat ang import taxes ay nadala dun sa libre, E di, ang laki po nun, Your Honor. yung Na natipid, matitipid. saan ho mapupunta yung natipid? Depende na po yun sa grupo kung ibibigay lahat sa empleyado or kasosyo na nila doon ang facilitator, broker. Kindly wrap up, Congresswoman Jinky. If you are willing to share this information, ano ho ba inclusive period na nangyayari itong sistemang ito? Your Honor, I would like to honest this Quadcom because this is the most trusted committee now, so far, Your Honor. For my 17 years or almost 27 years in intelligence, Your Honor, that is already a common practice. That is why drugs come and go in the customs. If that can be not exactly totally eliminated, but can be strictly implemented, Your Honors, I'm sure, aangat po ang Pilipinas at gagandang ekonomiya. Your Honor, for example, bakit ang daming ukay-ukay? Bawal. Pero sa market po napakarami. In fact, that is because of that. Dahil po yan dyan, lumulusot, bawal, ban, totally ban.
then pati po yung drugs sumasabay. Kaya pag nagtrabaho ka ng tama sa customs, matatapon ka or malilipat ka kung saan-saan. Kaya karamihan na lang ng empleyado sumasabay. Because yan na po ang sinasabi laging tradisyonal, na which is bawal at dapat putulin na po, alang-alang po sa bayan. For my last question, Mr. Guban, last, Mr. Chair. Paano ho ginagamit itong different schemes na to para ma-facilitate yung release ng dangerous drugs? Please walk us through. Your Honor, lahat po yan may sabuatan. Kaya minsan mahirap hanapin dahil kung merong top secret ang NICA, ang intelligence offices, mas top secret sa customs, Your Honor. Mas uso ang sabing tawag doon ay bukulan. Hindi mo yan nalaman because 2-3 lang minsan na nakakaalam. Pindot lang sa computer, lumalabas. As it is, again, Your Honor, marami pong nawawalang, the Honorable Chairman, marami pong nawawalang containers na until now. Doon sa una ko pong statement, ay nawawala. Again, hindi po ako galit sa mga Duterte. Kaya lang sila lahat ang nagpa-facilitate nag-i-influence yan, nagpo-protekta. Ilang containers po ang nawawala sa Port of Manila alone during the time ni Collector Austria. Hanggang ngayon walang napapailahan ng economic sabotage or what? Libre. Sa Taguluan Port, napakalaki po dyan, ang operator ng Freeport niyan. Ilan pong dumadaan yan ang intelligence report, ini-import, dadalhin doon, after doon ibabalik. Ang tawag po dyan sa Mindanao International Container Terminal, MICT, din may Freeport po dyan. I was given emission twice, pamunta dyan. Pati yung oil, ang smuggling, hindi po matigil-tigil dahil ang lalaki ng mga operator. At siyempre, natutuwa ang mga empleyado ng customs, hanggat may nagpoprotekta, may tumatawag, natitipin nila, mas malaki ang kita nila. Lalo na po pagka walang tax at ipapasok sa Pilipinas. So, kanino ba pupunta yung duties na dapat para mapunta sa gobyerno? Ba pupunta sa empleyado ng customs? Your Honor, I'm sharing this so that po ma-enlighten at mabuhay na po ng tama at tunay ang ating mga government agencies. Thank you po, Your Honor, Mr. Chairman. Mr. Chair, one last. Last What do you know question. about Mark Taguba? Mark Taguba, Your Honor, is son of our former co-employees. Siya po ay facilitator. Your Honor, directly, biktima si Mark Taguba at saka si Tatad. Sa shipment na alam, nakalibre ang kolektor, si Maronilla. I'm sorry, Your Honor, the Honorable Commissioner is here. But I'm telling the truth. Sino ba ang may alam ng kargamento ng droga na nagpasalitate walang alam at pumirma? Si Taguba, licensed broker, si Tatad. Si Taguba, parang siya ang in-group, nagpapasilitate lang ng mga kargamento para makalabas. Ang tatay niya ay former BOC, Custom Police po namin. So, napasilitate niya na habol. Nagkaroon ng, nahuli ang kargamento sa labas, pero absolto ang district collector, si Maronilla, promoted pa to Assistant Commissioner, Your Honor. In this manner of my apprehension, Magnetic Lifter was apprehended. The district collector was promoted to Deputy Commissioner of the Bureau of Customs. Now, ang daming kaibigan. Your Honor, ganyan po ang customs kalaki na dapat po ay unti-unti or dahan-dahan pong maayos. At sana po, through this kagalang-galang po na Quadcom, sa pangunguna po ng mga Honorable Chairman, and of course, the Honorable Speaker, ay mai-correct po at may tama at mapakita po natin sa tao ang tamang proseso, tamang hustisya sa ating pong bayan. Mr. Chair, I know that this is very challenging, but with the revelation of Mr. Jimmy Guban, I think we need to look into the charter also of the Bureau of Customs. Thank you, Mr. Chair. Thank you. The request of Congresswoman Jinky Luistro is